Hello guys, kumusta po? So ito guys, meron lang akong ilabas. Buti na lang talaga, nalaman ko kagabi. Kagabi sinabi sa akin ni partner, kasi kung umaga masira kagad ang mood ko. Birthday pa naman kahapon ng anak ko. So buti na lang sinabi ni partner sa akin yung bad news gabi na. Para siguro hindi masira yung mood ko, no? Masakit lang guys, ang balita na ganun ang ginagawa sa pinaghirapan mo, no? Masakit kasi hindi biro yung pira na nabili mo yung sasakyan mo, hindi biro na pinag-ipunan mo, yung pagod. Ang dami mong tiniis, sinakripisyo para makaipon. Dahil kahit may gusto kang puntahan, so hindi mo mapuntahan dahil saka na, dahil mayroong tayong pinag-ipunan, may gusto kang kainin, hindi mo mabibili kasi talagang hindi pa pwede dahil siyempre budget pa tayo. Talagang nagsumikap talaga ako makaipon guys para mabili yung aming gustong bilhin. So, tapos ganito lang ang gagawin ng taong ito, no? So, hindi ko na sana to sabihin guys. Kaso, ang bigat dito sa, sa loob, ang bigat gusto kong mailabas sa taong ito na gumawa sa amin. Iniisip ko, wala naman akong ginagawang masama, wala naman kaming inagrabyadong tao, wala naman kaming utang na tinatakbuhan. Bakit ganito ang ginawa sa pinaghirapan namin? Ganon-ganon na lang niya, basta sirain. Kaya di ko maisip, may ganon tao, no? May kayang gumawa ng ganito. Anong klaseng tao ang ganito, guys? Di ba siya natakot sa karma? Doble pa ang mararamdaman niya sa ginawa niya sa sasakyan namin. Una guys, ang alam kasi namin, ang hinala namin, iisa lang ang taong gumawa nito sa sasakyan namin. Una guys, ang ginawa niya, nasa gilid na nga yung sasakyan namin, ang luwag na nga ng kalsada, pero ang ginawa niya, ginasgasan niya, sinira niya, binunggo niya. Kaya sira-sira yung harapan at may gasgas. Talagang malakas yung pagkaano niya. Grabe talaga, masasabi ko talaga guys, ang sama talaga ng taong ito. Mahuli talaga namin kung sino siya. Iparamdam talaga namin kung ano ang ginawa niya sa sasakyan namin. Siguro may sasakyan siya. Sana maramdaman din niya sa sasakyan niya ang ginawa sa kanya. Babalik din sa kanya. Yun talaga masabi ko guys. Asahanan niya talaga yan. Kasi pag may ginawa tayong masama sa kapwa, babalik din yan sa kanya. So ayan, Diyos na lang talaga ang bahala sa kanya. Dahil hindi pa siya nakontento. Sinira na nga at ginasgasan na nga yung sasakyan namin na iningat-ingatan namin. Ingat na ingat kami sa sakyan namin guys. Kasi hindi biro yung pagod para lang mabili namin siya. Hindi biro yung pagpupuyat mo ng ilang taon para lang kadagdag sa ipon para yung pangarap mo ay mabibili. O di ba talaga naman ang sakit guys, no? Dahil gagawin lang yan ng walang ambag. Tapos ganyan lang ang gagawin sa kanya. Masakit talaga guys para sa atin dahil hindi biro ang kumita ng pera ngayon. Talagang dugot pawis. So ngayon naman guys, kahapon kinwento sa akin ni partner, dahil nga dati dito nakapark sa gilid. So ayan, nadali, kaya ang ginawa namin, nilipat namin doon bandang unahan. Doon na nga namin sa unahan guys pinark para hindi siya madali dito. So ayan, mas malala pa pala. May gumawa din na hindi maganda sa kanya. Kasi nga, ang kwento sa akin ni partner, tinuklap ang side mirror ng salamin ng sasakyan. Sinira na nga yung side mirror namin, and then di pa nakontento yung tambutso ng sasakyan namin, pinasiritan niya sa loob. Kaya nung ipaandar na ni partner yung sasakyan, nagtaka siya bakit puro tubig ang lumalabas. Kaya nung pag-check niya, tiningnan niya, ayun nga, may tubig nga doon sa loob ng tambutso. Talagang pinasiritan yung loob ng tambutso namin ng tubig guys at sinira yung side mirror ng salamin. Talagang ang sama-sama talaga ng gumawa to sa kanya guys. Hindi natakot sa karma. Diyos na rin ang bahala sa kanya guys. Maramdaman din niya sa sasakyan niya. Mas malala pa maramdaman niya. Masasabi ko talaga dito. Talagang hindi ako makapaniwala na may ganitong tao, no? Na kayang gumawa ng masama. Di ba siya natakot kung sa kanya gawin ito? Ano kaya maramdaman niya? Dapat wag naman natin gawin yun sa kapwa natin, nasirain yung gamit dahil sa inggit mo.
magsumikap ka, mag-ipon ka din para mabibili mo din yung gusto mo. Hindi yung manira ka ng pinaghirapan ng iba. Di mo ba alam kung paano namin yan naipon para lang mabili namin? Di mo ba alam kung paano yung binuhos naming pagod at puyat? Marami kaming tiniis, sinakripisyo para lang maipon yon. Tapos ganyanin mo lang yung pinaghirapan namin. Wala kang awa, wala kang konsensya. Napakasama mong tao. Di ka ba natakot na babalik sa'yo yan? Naku, pag mahuli lang talaga namin tong tao, guys, ewan ko na lang. Talaga namang may paramdam din namin sa kanya yung pinaramdam niya sa sasakyan namin. Buti na lang talaga dun sa nabili naming bahay, guys. Nakatas din ng puyat at pagod namin. Ay mababait yung mga kapitbahay doon. Kasi nga, minsan lang kami nakaka-uwi din doon kasi nandito yung tindahan namin sa Nabotas. Kasi pinag-pray ko din talaga yun na makabili ako ng bahay, yung mga mababait yung mga kapitbahay. Kasi guys, nung bagyong uwan, di kami nakauwi nun. So, medyo malakas nga ang hangin doon sa Bulacan nun. Buti lang talaga yung mga kapitbahay namin ay tumawag at sinabi nga yung binalitaan kami, kaya ang ginawa nila, tinalian nila yung bubong para ipingkis lang na hindi liparin. O diba? Pinag-pray ko din kasi yun na may gamiting tao si Papa Jesus para may magbantay doon sa bahay namin kasi hindi nga kami kagad-agad nakaka-uwi. Uwi lang kami doon pag kukunin namin yung mga bills namin, yung ganun. So, dito talaga kami kasi nandito yung mga anak ko, nag-aaral. And then si partner dito din nagtrabaho, kaya dito muna kami nag-i-stay. So, ayun nga, yung sasakyan namin. Sana talaga may makapagsabi kung may nakakita na kung sino man ang gumagawa dito sa amin. Talagang may gantimpala siya galing sa taas. Dahil nakagawa siya ng mabuti sa kapwa niya. Hindi yung mananahimik na lang siya kahit alam niya na alam na niya kung sino yung gumawa sa sasakyan namin. So parang nakagawa na rin siya ng masama dahil hindi niya sinasabi kung sino siya para mabigyan siya ng leksyon para hindi na rin naman gawin sa ibang sasakyan yung ginawa sa amin tulad nga sa aming sasakyan, di ba? Dapat pag may makita kang mali ang ginawa ng tao, dapat sabihin mo para hindi na niya maulit sa iba. Dapat ganon. Kaya ayan, asahan mo na kung nakagawa ka ng mabuti, so maganda ang balik sa'yo. Kung nakagawa ka ng masama sa kapwa mo, asahan mo na doble ang pasakit sa'yo na babalik. Kaya kung ayaw natin na may mangyaring hindi maganda sa atin, so huwag tayong gumawa ng masama. To kung sino ka man na gumawa sa sasakyan namin, so Diyos na lang ang bahala magparusa sa'yo. Dahil hindi ka makakaligtas sa mata ng Diyos. At sana lang talaga na hindi mo na to ulitin sa ibang pang mga sasakyan. Kasi masakit makita na masakit marinig na yung pinaghirapan mo ay ganyanin lang nila dahil sa inggit.